Siya ang estudyanteng mahina sa pag-aaral kaya naging mayaman. Ito ay isang kwento patungkol sa isang mag-aaral na hindi na nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pero kung ganon, paano nga ba siya yumaman? Tuklasin natin sa kwento na ito at para malaman mo kung gaano nga ba kahalaga sa buhay ang edukasyon. Noong araw, may isang graduation ceremony ang gaganapin sa isang universidad sa norte ng bansa. Papunta doon ngayon, sakay ng isang taxi si Gerald. 45 anyos na ito at nagkaroon ng 2 anak. Pagbaba nito sa lugar, ay nadatnan niya ang 2 pamilyar na lalaki. Ito pala ay mga kaklase niya noon sa paaralang ito, si Sunny at si Alan. Ito ang mapang-asar na wika ng 2 kay Gerald. Oy Gerald, anong ginagawa mo dito? A-attend ka din ba sa graduation ceremony ng anak mo? Wika ni Alan. Akalain mo na kapag patapos ka ng anak mo sa kolehiyo, buti na lang at hindi nagmana sa'yo. Mapang-asar na sambit ni Sunny. Sabay tawanan ng 2 at agad na umalis papasok sa paaralan. Naalala tuloy ni Gerald ang mga pangyayari 25 taon na ang nakakalipas. Isang gabi ng Sabado, masayang naghahapunan ang isang pamilya. Ito ay ang pamilya Landingin. Ang mag-asawang si Ruben at si Nita ay parehong guro sa isang pampublikong paaralan. Sila ay may 2 anak, si Ana at si Gerald. Ang panganay na si Ana ay nakatapos na sa kolehiyo at isa na ring guro. Si Gerald naman ay first year college pa lang at kasalukuyang nag-aaral pa. Pangarap din niya balang araw ang maging isang guro tulad nila. Habang sila ay nasa hapagkainan, napakaseryoso at may napaka-importanteng bilin si Mang Ruben sa bunsong anak. Gerald, galingan mo sa pag-aaral. Ipangako mo sa aking anak na kahit anuman ang mangyari ay magtatapos ka sa pag-aaral. Opo, itay. Pangako ko po yan sa inyo. Tugon naman ni Gerald. Si Gerald kasi ay hindi tulad ng kanyang ate Ana na sadyang napakatalino at bibong-bibo pagdating sa eskwelahan. Kaya hindi nakapagtataka na nakatapos siya bilang isang magna cum laude. Pero kahit ganun pa man na hindi kasing talino ng kanyang nakatatandang kapatid, itong si Gerald ay pambihira sa napakaraming aspeto. Siya ay matulungin sa kapwa, madiskarte sa buhay, maabilidad at ang salitang reklamo ay wala sa kanyang bukabularyo. Kinaumagahan ay umalis ang mag-asawang Landingin para magsimba. Ginamit ang tricycle ni Mang Ruben. Habang nasa daan na ang 2 sa hindi inaasahang pangyayari, ay nabunggo ang sinasakyan nila ng isang nag-overtake na truck sa harapan nila. Sa nangyaring yun, napuruhan ng todo ang kanilang haligi ng tahanan. Himalang nakaligtas ang kanilang ina matapos ang malubhang pinsala na inabot niya. Ngunit ang buhay ni Mang Ruben ay hindi na naisalba. Hanggang dito na lang ang hangganan ng kanyang buhay.
ng kanyang hininga. Umaapaw ang pighati at kalungkutan na nararamdaman ngayon ng pamilyang ito, lalong-lalo na ang magkapatid. Pagkatapos ng lahat ng nangyaring yon at lahat ng gastusin nila, ay walang-wala na ang magkapatid. Wala na ring pambayad sa matrikula itong si Gerald. Sapat lang kasi para sa kanilang pamumuhay at para sa gamot ng kanilang ina ang kinikita ng kanyang ate Ana. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagreklamo. Matapang pa rin si Gerald na huwag isuko ang kanyang laban pagdating sa pag-aaral. Nasa isip nito na nangako siya sa kanyang pumanaw na ama. Dahil sa pangarap na ito, ay susubukan ni Gerald ang isang pagsusulit para makapasok sa isang scholarship program sa universidad na kanyang pinapasukan. Wala siyang babayaran kapag kanyang napagtagumpayan. Naghanda si Gerald para dito. Nagsunog ito ng kilay at ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. At sa wakas, natapos ang kanyang pagsusulit. Makalipas ng 3 araw, lumabas na ang resulta. Bumagsak at hindi nakapasa si Gerald. Hindi ito nagreklamo at dahil sa hindi marunong sumuko at sadyang pambihira ang mentalidad nito, ay sumubok siya ng scholarship sa ibang mga paaralan sa kanilang probinsya. Pero gaya ng nauna, lahat ng sumunod ay hindi siya kwalipikado dahil pagdating na naman sa pagsusulit ay hindi ulit siya nakapasa. Dismayado sa kanyang sarili itong si Gerald. At dahil sa resultang ito at sa labis na kakulangan nila pagdating sa usaping pinansyal, ay huminto na ng tuluyan si Gerald. Para sa kanya, isa siyang napakalaking kabiguan sa kanilang pamilya. Ladies and gentlemen, graduates and parents, welcome to our 2023 graduation ceremony. Before we start the program, let me call on the new owner and CEO of the university to give his opening remarks and inspirational message to all graduates. May we please welcome and give a round of applause to Mr. Gerald Landingin. Habang nagpapalakpakan, ang lahat ay hindi makapaniwala at nagulat si Alan at si Sunny na ang inaasar nila kanina na isang college dropout at mahina ang IQ ay nandito pala dahil siya ang bagong nagmamay-ari ng isang universidad na kung saan hindi nakapagtapos sa nasabing paaralan ang taong ito. Magandang araw sa ating lahat. Pasensya na kayo at kamuntikan na akong naatrasado. Nasira kasi ang kotse ko sa daan. Buti na lang at may napadaan na taxi sa aking kinaroroonan. Ang bilis ng panahon. Nasa 2.5 dekada na pala ang nakakalipas. Pero parang sariwang-sariwa pa sa aking alaala. Dahil sa mga panahon na nag-aaral pa ako dito ay nangyari ang pinakamapait na kaganapan sa buhay ko. Naalala ko pa
na bumagsak ako noon sa isang pagsusulit kaya hindi ako nakakuha ng isang scholarship. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, ang pangyayaring yon, ang pagkakabagsak kong yon ay ang naging dahilan kaya narating ko kung ano man ako ngayon. Salamat sa Diyos. Ngayon ay nagmamay-ari na ako ng paaralang ito. Marahil ay nagtataka kayo kung paano nga ba nagkaganon. Makalipas mag-drop out noon ni Gerald sa kolehiyo, ay naging jeepney driver ito at kalaunay naging family driver ng isang negosyanteng in-check ng halos 2 taon. Habang pinagmamaneho niya ito, ay naikwento ni Gerald sa kanyang amo na bukod sa pagiging guro, ay pangarap din talaga niya na maging isang negosyante at gusto niya sana na abutin iyon. Pero may isang humahadlang sa kanya at bumabagabag sa kanyang isipan. Mr. Chu, paano po kaya yun? Hindi kasi ako kasing talino ng iba, lalong-lalo na ng ate anak ko. Panigurado hindi ako magtatagumpay sa pagnenegosyo. Wika ni Gerald. Tumawa ng napakalakas ang in-check na tumanda na sa pagiging negosyante. Hindi mo naman kailangan ng matalas na utak o maging matalino para maging isang magaling na negosyante. In fact, maraming matatalino ang sumubok at hindi nagtagumpay sa larangan na ito. Sa nakikita ko sa iyo, sakto ang karakter at pagkatao mo sa larangan na ito. Bukod sa iyong sipag at tiyaga, isa kang pasensyoso at problem solver na tao. Hindi marunong magreklamo, risk taker, at higit sa lahat, may puso ka para tumulong sa kapwa. Sa nalaman na pangarap ng matanda at sa porsigidong plano ni Gerald, ay sinama niya ito sa Visayas. Doon na siya tinuruan at ginabayan ng veteranong negosyante. Gamit ang estratehiyang itinuro sa kanya, nag-umpisa ng isang real estate na negosyo si Gerald. Ginamit niya ang kakarampot na kanyang naipon. Gaya ng inaasahan ni Mr. Chu, naging matagumpay ang mga negosyo ni Gerald. Ito ay nangyari pagkalipas ng maraming taon, maraming kabiguan at napakatagal na pagtitiis. Marahil nagtataka kayo kung bakit ako bumalik sa lugar na ito. Andito ako para tuparin ang isang pangako. Ang aking binitawang salita sa aking ama. Mag-aaral ulit ako at magtatapos. Naniniwala pa rin ako na sa kabila ng aking narating ay hindi pa ako buo at tama ang aking ama. Na ang edukasyon ang natatanging kayamanan na hindi pwedeng nakawin ng kahit sino man. Na magiging kumpleto lang ako kapag ang diplomang ninanais ko noon pa ay nasa kamay ko na. Pero sa ngayon, mag-aral man ulit si Gerald, hindi maikakaila na ito ay nagtagumpay at may narating sa buhay kahit mahina ito pagdating sa pag-aaral. Mga kaasenso, ang buhay ay parang isang durian na hindi kaaya-aya ang amoy, pero sadyang napakasarap ang laman nito at siguradong hahanap-hanapin mo. May mga nangyayari talaga sa buhay natin na hindi magaganda at sadyang napakadilim sa unang tingin.
ngunit kalaunay liliwanag ito. Mauunawaan mo at pasasalamatan lang din dahil ito ang nagpahinog sa hilaw mong karakter at pagkatao. Muli, ito ang iyong kasenso, Len Tenorio. Maraming salamat po.